Nagbabalik ang PTV Balita ngayon. Nagbabala ang Department of Health sa pinsala na maaaring idulot ng paputok sa pandinig. Sa anunsyo ng DOH, isang 23 anyos na babae kasi mula sa Central Luzon ang nawala ng pandinig pagkatapos ng kanyang exposure sa kwitis. Ayon sa DOH, ang pagsabog ng paputok ay may lakas na 140 hanggang 150 decibels na nakakapinsala sa tenga. Idinagdag ng DOH na anuman ang tunog na mas mataas sa 120 decibels ay pwedeng makasira sa pandinig. Samantala, umakyat na sa 76 ang kabuuang firework-related injuries hanggang ngayong araw. Tiwala ang Bangko Sentral ng Pilipinas na magtutuloy-tuloy na ang pagbagal ng inflation rate sa bansa. Batay sa paglaya ng BSP, posibleng nasa pagitan ng 3.6 hanggang 4.4% ang inflation rate para ngayong Disyembre. Ayon sa BSP, ang mataas na presyo ng bigas at karne ang posibleng makapagpabilis ng inflation habang ang mas mababang presyo ng gulay, prutas, isda at mas mababang singil sa kuryente ay makakatulong para bumagal ang pagtaas ng presyo ng bilihin. Nitong Nobyembre, naitala ang 4.1% inflation rate na mas mababa kumpara sa 4.9% noong Oktubre. Alamin naman natin ang ibang balita kay Vina Araneta ng PTV Davao. Maayong adlaw. Padayon ng ginihimong relief packs distribution sa Department of Social Welfare and Development Region 11 alang sa mga apektado sa bagyong Kabayan sa Davao Region. Mapasalamaton sa abang DSWD-11 sa tabang sa uban pang mga ahensya sa gobyerno sama sa Philippine Air Force nga nitabang sa pagdala sa food packs sa mga isolated barangay. Lakip sa unang natabangan ng mga nagpuyo sa barangay Pichon, ang lugar sa Caraga, Davao Oriental nga na-isolate human nga nahugno ang Lamyawan Bridge tungod sa bagyo. Napadalan sila og food packs pinaagi sa airlift gamit ang air asset sa Philippine Air Force. Ang matag food packs adunay sulod nga 5 ka kilo sa bugas, 8 ka delata ug 6 ka pakete sa kape. Gawa sa food packs, nakapanghatag na sabang DSWD-11 og lain pang assistance alang sa mga pamilyang apektado sa bagyo. Laing hugna sa pagpanghatag og relief assistance pinaagi sa airlift ang himuon sa DSWD-11 nga nakaschedule karong adlaw. Ginaproseso na sab sa DSWD-11 ang pag-release sa Assistance to Individuals in Crisis Situation kon AX program nga madawat ilabi na sa mga pamilya nga adunay partially o totally damaged nga balay tungod sa bagyo. Samtang nagpabilin sab nga abli ang command center sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office sa Davao Oriental alang sa pagdawat og donasyon alang sa mga naapektuhan sa bagyong Kabayan. Human sa pag-igo sa bagyong Kabayan nga naglandfall sa Manay, Davao Oriental niadtong Disyembre 18 ning tuiga, nakatala ang DSWD og lapas 16,000 ka mga apektadong pamilya nga gilangkuban sa kapin 70,000 ka mga individual nga nagpuyo sa 44 ka mga barangay nga apektado sa bagyong Kabayan. Sagad ni ini nahimutang sa probinsya sa Davao Oriental. Before Christmas, nagsenta dito og family food pack via airlift. We coordinated with OCD and the AFP para lang jud nakaabot atong goods dito and naka-deliver ta og 1,565. Extended hangtod karong adlaw, Disyembre 29 ang pagdawat og mga entries alang sa Giant Torotot Competition nga nalakip sa highlights sa paghinugyaw sugat sa bag-ong tuig nga programa sa Davao City LGU. Sumala sa event organizer nga si Harold Quebete, sa pagkakaron anaa sa 15 ang entries alang sa Giant Torotot Competition nga pwedeng apilan dili lang sa mga artists gikan sa Davao City apan pati na sa mga nagpuyo sa mga kasigbit nga syudad ug munisipalidad. Mobot sa 50,000 pesos ang nagpaabot nga premyo sa ilhon nga grand winner sa maong kompetisyon. Samtang 30,000 pesos sa first placer, 20,000 pesos sa second placer ug 7 ang makadawat og consolation prizes nga tag 10,000 pesos. Makita ang guidelines og mechanics sa Giant Torotot Competition sa Pasko Fiesta Davao official Facebook page. Yes, the deadline submission of entries is extended until December 29. Hapit na siya. And then if you wanted to take part of our Giant Torotot competition, you just have to be creative. The most important thing is it should not exceed the 4x8 dimension sa Torotot. And then not only that, the Torotot should also sound as it is, like a Torotot. Og mo kadto ang mga nag-unang balita dinhi sa PTV Davao. Ako si Vina Araneta. Daghang salamat, Vina Araneta.
At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang updates, i-follow at ilike kami sa aming social media sites sa @PTVPH. Ako si Luisa Erispe, magandang hapon.